Hi guys, welcome to my channel. So for today's topic guys, gusto kong pag-usapan natin kung gaano ka-importante yung panatilihin ng ating faith pagdating dito sa Canada. So tara, yun ang pag-usapan natin. Hi guys, so right now aking kinukuha or hinahakot yung mga gamit namin na iniligay sa storage pabalik sa bahay kasi hindi na kami nagre-rent, so matatapos na yung renting period namin, so kailangang iuwi to mga to kasi hindi na kami nag-renew nung nung storage unit na nirentahan namin. So habang pauwi tayo guys, gusto kong pag-usapan natin kung gaano ba ka-importante na panatilihin natin yung ating faith pagdating dito sa Canada guys. Kasi guys, alam naman natin na dito sa Canada parang Amerika yan or parang liberated ng konti sa Pilipinas. Pagdating dito sa Canada guys, napaka-liberated ng mga tao. Maraming mga bagay dito sa Canada, maraming mga batas dito sa Canada na kung mahina ang pananampalataya mo, baka matukso ka ng Canada sa mga bagay na inaalaw niya rito. So yun ang gusto natin pag-usapan guys. And syempre, alam naman natin na sa Pilipinas maraming klase ng pananampalataya. May Katoliko, may born again, may Iglesia ni Cristo, may ano pa ba, mga Jehovah's Witnesses, mga Mormons, mga Muslim. So regardless kung ano yung pananampalataya mo, kasi sasabihin ko naman dito parang kahit anong uri ng faith naman applicable yun Pero since Katoliko ako, magpapaliwanag ako from a Catholic's perspective. Pero nakikita ko naman na yung mga sasabihin ko hindi lang specific sa pagiging Katoliko ito Parang kahit ano namang Christian religion applicable to. And palagi ko rin kahit sa Muslim religion applicable pa rin to. So tara, umpisahan na natin. So guys, alam nyo ba guys na napakaraming mga batas rito sa Canada geared towards liberalism ba yung tamang term doon? O pagiging liberal? Kasi dito sa Canada maraming batas rito ang masasabi natin na naging woke na, like for example using different kinds of pronouns, yung mga gender based pronouns. Kasi parang may demarcation line na between gender and sex. Tapos merong same sex marriage dito, merong divorce dito, merong yung mga trans movement, may mga ganon. So napaka-importante guys na bago ka pumunta rito sa Canada, alam mo yung mga basics ng Christian faith para kahit paano, hindi lang para sa'yo, para na rin sa mga anak mo, maging matatag yung foundation ninyo as a Christian. So halimbawa, umpisa natin sa elementary, yung pagiging woke ng culture. Ano ba yung ibig ko sabihin ng pagiging woke ng culture? Ngayon guys, loosely ginagamit na nila yung mga pronouns. Hindi na siya base sa sex, base na siya sa gender. May parang gender appropriation something whatever na yung tao mismo ang magde-decide kung anong gender meron siya base sa estado ng isip niya. Kung iniisip mo na babae ka or lalaki ka, pwede mong gamitin yung she, her, or yung mga pronouns na pang group like yung they, them, although hindi ko alam yung mga specifics ng mga ganung pronoun. Well, ang point ko kasi dito guys is from a Catholic's perspective. Kami kasi naniniwala kami na God created man into two sexes only, man and woman. So kung pinanganak ka na lalaki ka, lalaki ka. Kung pinanganak ka na babae ka, babae ka. Now, I'm not saying na dinidiscriminate ko yung mga kakilala natin sa LGBTQ community.
Kasi we also have to be considerate of their feelings. Kung sa tingin nila babae sila, well, babae sila. Kung sa tingin nila lalaki sila, although hindi sila lalaki, decision nila yon. Ang sinasabi ko lang is from your own personal faith, lalo na kung may mga anak ka, it's very important na i-instill mo sa kanila kung ano talaga sila. Like, ngayon may separate definition na yung gender sa sex, pero kailangan mo sabihin sa kanila na gender and sex parehas lang yan. Kaya napaka-importante ng faith-based education, guys, kasi aminin man natin o hindi natin maituturo sa mga anak natin lahat tungkol sa faith natin. Most of the time nasa trabaho tayo, and then nakakasama lang natin yung mga anak natin kapag gabi na, which is most often pagod ka na para ituro sa kanila yung faith natin. So dito pumapasok yung role ng mga eskwelahan. And yung dalawang anak namin, pinasok namin sa Catholic school kasi alam namin na maituturo sa kanila yung tamang paggamit ng pronouns at kung ano ba talaga sila by design of God. Kung ipinanganak ka na lalaki, you are a male. Kung pinanganak ka na babae, you are a female. Pero paano kung may anak kang lalaki tapos sabihin natin na lalamya or iniisip niya na babae siya? First and foremost, wag natin siyang i-chastise or wag natin siyang i-discriminate, kasi that will lead to rebellion. Magre-rebel yung bata pag ginawa mo yun. Kailangan kausapin natin siya ng mahinahon and ipaliwanag in a nice way kung ano siya by design ng Diyos. Kailangan natin iparealize sa kanya na habang bata siya, wag na muna niyang i-practice kung ano yung nararamdaman niya. It's okay na feeling niya part siya ng kabilang gender, pero as a good parent, I don't think dapat nating konsintihin na kung gustong magdamit ng anak mo na pambabae kahit na lalaki siya, ipapayagan mo. For me, dapat growing up, sabihin mo pa rin sa kanya na, anak, magsuot ka muna ng panlalaki kasi ito yung tamang kasuotan na naaayon sa'yo. So habang ini-instill natin sa kanyang ganung values, tinuturuan din siya sa school kung bakit ganun ang tamang pananamit na naaayon sa kanya. So nakakatulong yung school, and at the same time, tinutulungan mo rin yung anak mo. Ngayon, kung dumating ang point na lumaki na sila at pinili pa rin nilang mag-cross gender, wala tayong magagawa doon. Kailangan mo na lang tanggapin na ganun yung anak mo, mahal mo sila, pero on your part, ginawa mo yung role mo as a good parent para palakihin sila sa tamang paraan. So yun yung number 1, yung sa pagiging woke. Number 2 is yung same-sex marriage. Ito yung isang bagay na medyo mahirap ipaliwanag, at least for me as a parent sa dalawang bata. Medyo mahirap ipaliwanag sa kanila kung bakit may dalawang tao of the same sex nagsasama. Thankfully, hindi ko pa na-encounter yun sa mga anak ko. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanila yun. If ever na magtanong sila, I will try my best to explain it to them. Pero nakakatulong din yung school sa pagpapaliwanag sa kanila kung bakit hindi ganun yung design ng Diyos. Kasi kung babasahin naman natin sa Bible, nakalagay na a man is made for a woman, a woman is made for a man, yung ganun. Hopefully, magiging ganun yung mindset nila paglaki nila. Tapos iwasan din natin yung, as much as possible, yung mga palabas na pinapakita yung mga same-sex couple as normal. For now, hindi kayang i-process ng mga bata yon. So kailangan talaga doble ingat sa panonood. Pag hindi maganda yung pinapanood, kailangan i-censor or wag papanoorin yung mga bata. And then pagdating naman sa transgender movement, ganun din kung paano mo ipaparealize sa mga bata na tamang pronouns ang gamitin nila sa sarili nila, hindi naaayon sa design ng Panginoon yung same-sex marriage. Kailangan din ipaliwanag sa kanila na yung transgender something is
tama, or alam ko napaka-sensitive ng topic na to, medyo mahirap ipaliwanag sa mga bata, lalo na kung bata pa lang sila. Hopefully, hindi sila magtanong habang mga bata pa rin sila. Pero you as a parent, kailangan maging equip ka na ipaliwanag sa kanila yung mga bagay na yon kung sakaling darating yung araw na magtanong sila. And then pagdating sa divorce, alam naman natin na dito sa Canada, like America, may divorce law, napakadaling mag-divorce. So ayaw nating ipa-instill sa mga bata na normal lang yung divorce. Kasi sa Catholic Church, guys, divorce is not allowed. Kahit anong mangyari, kung legal kayong ikinasal ng simbahan, walang coercion o walang puwersa, kusang loob kayong nagpakasal sa isa't isa, hindi pawawalang bisa ng simbahan yung kasal na yon. Pinapawalang bisa lang ng simbahan ang isang kasal kung na-determine ng simbahan na hindi kayo legal na naikasal. Ang tawag doon is annulment. So ang kaibahan ng divorce sa annulment is, sa annulment, pinapatunayan mo sa simbahan na hindi naging legal yung pagkakakasal ninyong mag-asawa. For example, tinutukan ka ng baril ng magulang ng babae para pakasalan mo siya. Pag yun, brinotap mo sa simbahan yun, sasabihin ng simbahan na hindi naging legal yung kasal ninyo kasi may coercion involved. Kunyari, napuwersa ka ng partner mo na pakasalan siya in a way na hindi mo alam, niloko ka, na nilasing ka, or nilasing ka, paggising mo, nag-take advantage siya sa'yo, mga ganung bagay. So pag na-determine ng simbahan na wala doon yung consent mo nung araw na ikinasal kayo, or nung time na nag-decide kayo magpakasal, null and void yung kasal ninyo. So ibig sabihin, hindi kayo legitimate na nakasal. So pwede kayo mag-file ng annulment. Pero yung divorce, guys, sa Catholic Church, pag legitimate yung pagkakasal sa inyo, hindi kayo pwedeng i-divorce ng simbahan. Kasi base sa Bible, what God has put together, no man shall separate. So kung legit ang pagkakasal sa inyo, hindi papayagan ng simbahan na i-divorce kayo. Although wala talagang divorce sa simbahan, kahit annulment, hindi kayo makakapag-apply. Pero sa state, sa government, pwedeng i-grant ng Government of Canada yung divorce na i-apply mo. Ayun, dito pumapasok yung faith. Kasi may mga study, guys, na yung mga bata na lumaki sa isang complete family, malaki yung percentage na pag sila is naikasal na rin or nagkaroon na ng pamilya, mas malaki yung percentage na maging buo yung pamilya nila as opposed sa mga bata na lumaki sa broken family. Kasi nagiging role model nila yung mga magulang nila na naghiwalay, na iisipin nila normal lang yun. So yun, pagdating sa divorce, napaka-importante ng faith para mapanatili ninyo yung pagsasama ninyo. Isa pa kasing magandang reason kung bakit hindi pinapayagan ng simbahan ng divorce is pag kasi na-divorce na yung mag-asawa, wala nang way yan para magsama sila ulit. So lalo na pag yung lalaki o yung babae nag-asawa na sila ng iba, wala nang way yan para magsama sila ulit. So magiging broken na yung family na yun for life. Pero kung hindi sila makakapag-file ng divorce kasi hindi pinapayagan na simbahan ng divorce, it may or it may not lead to reconciliation. Down the road, pwede pang mag-reconcile yung mag-asawa at mabuo ulit yung pamilya. Ayun, marami nagsasabi, paano kung abusive yung lalaki at kailangan na ng asawa na humiwalay? Well, pinapayagan na simbahan yun. Kung nagiging abusive yung lalaki, maghiwalay kayo. Kasi hindi naman pwedeng yung babae is manatili sa tahanan kasama yung asawa niya kung abusive naman yung asawa niya. Ang sinasabi lang ng simbahan, kung ikinasal kayo, hindi kayo pwede magpakasal sa iba. Pero you can live separately kung abusive yung relationship. Eventually, down the road, malay mo, mag-reconcile yung dalawang yon,
and bumait-bait yung lalaki at mag-decide sila na magsama ulit o di nabuo ulit yung pamilya. Isa yun sa mga bagay kung bakit importante ang faith pagdating mo rito sa Canada para makaiwas sa divorce ang mag-asawa. And then yung abortion. Dito napakalegal ng abortion. So kung alam niyo yung turo ng simbahan na abortion is murder, hindi ka magpapa-abort. I mean, kahit may anak ka na nabuntis ng hindi inaasahan at gusto ng bata at gusto ng anak mo na magpa-abort, kung alam mo yung faith mo at ipaparealize mo sa anak mo yung faith na kinalakihan niya, ituturing niya yung bata na yun as a blessing from God. Hindi niya ipapabort yun. Kasi abortion is murder. There's no going around it. And yung anak mo, sooner or later, marirealize niya or nasa konsensya niya yun na pumatay siya ng isang bata sa sinapupunan niya. Kung ikaw as magulang, papayag ka na magpa-abort yung anak mo. Nasa konsensya ng anak mo yun habang nagkakaedad siya, nasa konsensya mo yun as a magulang dahil pinayagan mo yung anak mo. So napaka-importante ng faith para maiwasan ang abortion. So there you go guys, yun muna yung mga bagay na i-share ko sa inyo. Marami pa akong gustong i-share na pwede natin pag-usapan sa mga succeeding topics. Pero for now, yun na muna. And I hope kahit paano may natutunan kayo sa i-share ko sa inyo kung bakit napaka-importante ng pananampalataya or ng faith natin pagpunta natin dito sa Canada. Kailangan malakas ang pananampalataya natin para hindi tayo ma-sway ng Canada sa mga bagay na maaaring makasira ng relationship natin sa Diyos. So, there you go guys. I hope nag-enjoy kayo, and if you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel, click the notification bell, like this video, drop your comment kasi gusto kong binabasa yung mga comment niyo, and don't forget to share this with your friends. Hanggang sa susunod po, maraming salamat. Bye!